Magandang hapon mga ka-solar. Sa time check, alas 5 na dito sa amin, 5:30 papunta ng gabi. So, ito na nga pala yung binili natin, yung sa previous vlog natin na bumili ako ng 3 piraso na 625 watts just solar para sa pag-upgrade natin sa ating solar setup. So, currently meron tayong 4 na 725 watts. So, dadagdagan natin yan ng 625 watts ng just solar. Pero on a separate inverter at separate battery siya. Hindi ko siya isasama dun sa existing natin na 1 solar. So, finally, ito na siya, no? So, was shown sa previous vlog. So, dumating na rin yung in-order natin na aluminum railings. So, 1.2 meters. 2 piraso ito. So, bukas ng umaga, i-install natin yan sa bubong para ma-install na rin natin itong mga solar panels dun sa ating bubong para ma-arrange natin yung ating setup, no? So, isang pares lang ng aluminum railings ang binili ko kasi meron akong existing na good for 2 na mga solar panels. So, no need na siya. So, actually ready na siya, no, dun sa bubong. So, papakita ko yan tomorrow sa pag-install ko nito. So, yung isang pair na lang ng aluminum railings ang ating i-install. Sige, tara. Wait up. Ngayong araw mga ka-solar, sa time check, mag-alas 9 na, no? So matagal kasi tayo nakagising kasi walang pasok. So simulan natin. So ito nga pala yung sinasabi ko, no, earlier na meron ako nakaabang na mga slot para sa 2 panel. Kagaya niyan. So pa landscape ko lang 2, tapos 3 kong panel kasi yun. So yung isa naman dito ko ila-landscape. So bale, itong ating solar railings, gaganyan natin yan. Isa dito, tapos isa naman dito. So ganun, makakalatag dyan pa landscape yung isang solar panel, tapos yung 2 naman is doon na sa nakaabang. So ito yung currently setup natin, no? 4 na 725 watts, 1, 2, 3, 4. So magdagdag tayong 3, 1, 2, 3. So 7 na lahat. Tara, let's go. So ito na siya guys, lagyan ko na ng L-foot, I mean yung solar railings. Ito siya palala landscape, tapos doon naman nilagyan ko lang ng abang na ground wire, tapos connect natin yung ground wire dito, tapos papunta doon sa loob. So masyadong tirik na yung araw, napakainit na. So lalagyan ko pa yan ng PV wire para makonect yung 2 na naka landscape, ganun, para ma-series sila. So bali yan doon, series, tapos series dito, tapos yung last na wire papasok na doon. Okay, so continue lang natin to kapag mamayang hapon siguro pag di na masyado matirik yung araw, sakit na sa balat. Yo, magandang umaga mga ka-solar. So sa umaga na to, finally dadalhin natin yan sa bubong. So hinihintay ko pa yung mga backup ko. Bali isa lang pala, si Louie lang kasi unavailable yung the rest of the barkada. So, hindi naman gaano yung kabigatan kasi 625 watts lang, di kagaya nung nauna na 725 watts, mas mabigat siya. So, kailangan ko matapos to right away sa araw na to kasi nga yung current setup ko is 4 na 725 watts. Yung ginawa ko kasi para magka-only aircon ako temporarily, yung 2 sa 725 kinuha ko from the main 1 solar kasi nilagay ko sa aircon. So, bale, kulang na yung supply ng aming main system for our solar, which is yung 1 solar. So, 2 725 na lang at di yun kasya, di yun enough para makaproduce ng enough electricity to provide us with our daily morning needs, daytime needs, bale. So, yun, binalik ko na siya, nirewiring ko kasi nga i-install natin to. So, okay na pagkatapos ito. So watch out. Yo, time check 7:50 AM na. At finally tapos na natin ma-install yung 3 additional solar panels. Ito siya, no. So hindi pa natin to na wiring natin to para ma-connect natin dun sa ating only aircon. So tara. By the way, 2 lang kami nagbuhat nito. Grabe, ang hirap kasi ako lang mag-isa dito sa taas, tapos yung kaibigan ko dun sa baba, siya yung ibigay sa akin sa panel muna sa ibaba. So ngayon wiringan natin to, i-series natin. So doon series, tapos dito series, tapos
lagay na rin natin yung grounding. Hindi na raw siya natutuwa kasi wala pang aircon. Hindi pa natin na wiring. So wiring natin to ng madalian ng makapag-aircon na si baby. Oh, hindi na siya nakasmile kasi mainit na raw. So ito na siya guys, finally. Na-wiring na natin. So as you can see, meron na yung mga MC4 connectors para sa series niya. So naka-series doon dito. Tapos yung terminals niyan papunta sa PBI isolator is ito yung negative. Tapos yun ang positive. So tara, puntahan natin sa baba. So yun guys, na-wiring na natin doon sa taas. Na-series na natin yung panels. Tapos finally, na-connect na rin natin sa PBI isolator switch. So nilagyan ko rin siya ng 20 amps na fuse, no. So bale, yung ginawa ko, yung apat na 725, pinarallel ko dito sa PV2. So itong PV1 is yung tatlo na 725 watts. I mean 625 watts na talaga siya. Tapos na-connect ko na siya dito, no. And ito yung utilize ko na din yung old breaker niya. So itong breaker na to is 25 amperes. So for the moment of truth, kung tama ba yung pag-wire natin, una i-on muna natin tong inverter. Kasi pinatay ko yan kasi nga need ko i-change yung wiring para sa PV niya. So ito na, buhay na yung ating inverter. So as you can see, wala to siyang mga load, wala ding harvest. AC 0 watts, PV 0 volts, 0 amps, 0 watts. Battery at 12.8 volts. Tapos yung load is, ito lang yung load niya, itong maintaining power ng ating inverter. So around 20 watts. So ngayon, testing na natin. I-on natin tong isolator ni PV1. Si tatlong 625 watts na naka-series Jazz Solar. So 13 amps lang yung IMP niya, so okay lang yan. Maximum current nito for PV is 18 amperes. So bale, may tatlo tayong 625 na naka-series. So around 1875 watts yan supposedly ang PV power. So check natin. So to, i-on na natin yung breaker. Yun, na-detect na ni inverter. So as you can see, umiilaw na yung charge. Ibig sabihin meron tayong PV na natatanggap. And as you can see, nag-charge na yung battery. So tignan natin kung ilang watts yung na-harvest natin as of now. So time check, it's around 8:41 AM na. So check natin. So PV at 131 volts kasi nga tatlo na naka-series. So charging ang battery at tumataas siya 35 amps. So ito siya, no, 5. Yan, tumataas pa yan. So nakaset lang natin to maximum of 85 amperes of MPPT charging current yung ating battery kasi nga yung wire natin is gauge 4 lang to, 25 square millimeter. May ampacity na around 85 to 95 amperes. So limit lang natin para di masyadong mainit yung wire. Ito na, tumataas na siya. So tumataas na yung charging current natin ng battery guys, around 60 amperes na. So check natin yung actual harvest. So I think yan lang muna kasi nga alas 8 pa ng umaga. So yun, successful yung ating installation ng bago nating tatlong series na 625 Jazz Solar. So ngayon, mag-on na tayo ng aircon kasi ang init na. And then, burn out nga pala dito, no, kasi nag-maintenance yung Leco. So, swerte talaga pag may solar kasi hindi ka mababurn out. So, on natin yung aircon. So, ito na. Malamig na. So, malaki kasi yung startup power, no, umabot na 1 kilowatt. So, check natin sa ating app. Time to full charging at 8 hours. So, minus na dyan yung ating startup power. So nakaka-charge pa rin tayo ng 44 amperes sa ating battery. So nakaka-charge tayo at the same time gumagamit ng aircon. So yun, natapos rin ang ating pag-series, no, pag-install nating solar panel. So napakainit, napakasakit ng ulo. So yung meron pa akong tatapusin
yung grounding niya kasi di ko pa yun natapos kasi mainit na nga dun sa bubong. So mamaya sigurong hapon kapag pumulimlim na. So yun lang guys. Goods yung upgrade natin. So susunod nating upgrade is bibili tayo ng another na 12 volts 314 amp hour na battery para ating i-series dun sa ating existing battery para maging currently 4,000 watt hour yun, no? So magiging 8,000 watt hour na siya para malaki na yung battery storage natin. So mapapakinabangan natin yung ating additional na solar panel. So malakas na yung harvest at the same time pwede natin siyang gamitin sa iba't ibang load natin dito sa bahay. So time check 10 AM na, 10:20 AM. So check natin kung ilan yung harvest yun ng ating bagong upgrade na tatlong 640 watts 625 watts na Jazz Solar. So as of now at 10 AM meron tayong harvest na 1.40 kilowatt. So actually cap lang to siya kasi nga ang ating charging voltage is at 14.6 tapos maximum natin na charging current is 100 amperes lang. So kung i-times mo yan, 100 amperes times 14.6 volts, so around 1,460 lang yun. So accurate naman siya. So around 1.40 kilowatts. Pero actually, yung solar panel natin capable pa siya magbigay ng more, mag-harvest ng more, kaso lang limited lang siya sa capability ng ating inverter, ng ating MPPT, which is 100 amperes lang yung maximum charging current, tapos yung maximum charging voltage din is at around 14.6 volts. So yun lang ang limitahan, pero capable pa siya magbigay ng more. Pero yun na nga, ito lang yung kaya ng ating inverter. Tapos as of right now sa 10:20 AM meron na lang tayong 2 hours remaining para ma-fully charge. Yung harvest na na-charge pupunta sa battery is 53 amperes at 715 watts. So charging voltage niyan is 14.6 volts.